Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po pang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, sa ating Ebanghelyo ay muli ipinapaalala sa atin kung paanong biniyayaan ng Panginoon ang kapangyarihan, ng kakayahan, magpalayas ng demonyo, magpagali ng mga may sakit, ang mga alagad ni Jesus. At yung mga bilin na wag na sila magdadala ng kung ano paman, at para makafocus lang doon sa kanila pong misyon, ang magpalayas ng masamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, at magpahayag ng mabuting balita. Ito ang pinaka-misyon nila. So ngayon, baka lang kasi kadalasan kung tayo mga tao, kapag inutusan tayo, ang lagi natin naiisip at pinoproblema yung kakanin natin, yung pera, yung bihisan, kaya walang nangyayari sa ating mga misyon. Ang katangian na dapat taglayin ng isang isinusugo para maglingkod ay yung marunong siyang sumunod. At sa kanyang pagsunod, kaakibat niyan ay ang pagtitiwala doon sa nagsugo sa kanya. Ito yung, kumbaga, pinapaalala din sa atin, no? Kung gusto natin magtagumpay sa ating misyon, matuto tayong sumunod sa nakakataas sa atin. Matuto tayong sumunod sa nagtatalaga sa atin. Mahirap po kapag igigiit natin lagi, no, yung kung ano yung paraan natin na nagkakaroon tayo ng pagtatalo-talo, nagkakaroon tayo ng paglalaban-laban, no, ng kung ano yung mas magandang gawin, dapat muna tayong matutong sumunod at magtiwala para makita natin kung paano kumikilos ang Diyos at hindi kung paano kumikilos ang tao. Kaya maganda rin pong bahagi, no, ng kapag ang isang misyonero o ang isang itinatalaga sa isang gawain, maganda rin po itong panalangin mula dito sa unang pagbasa natin sa aklat ng Kawikaan. Sinasabi niya, ang dalangin niya, Diyos ko, ang inihiling ko ay, bago man lang ako mamatay, huwag akong maging sinungaling. So, paano tayo yung bagay, iugnay natin sa Ebanghelyo, dinadaya ba natin ang ating mga misyon? Sinusunod ba natin kung ano ang instructions? Kasi po pwedeng sa paningin, nagtagumpay tayo, pero ang tanong,
naging totoo ba tayo? Naging masunurin ba tayo? O pinagtatakpan natin yung atin po mga gawain? Pangalawa, ang sabi sa unang pagbasa, ang kanyang panalangin, bukod sa wag sana siyang maging sinungaling, ay yung wag siyang payamanin o pahirapin. Kasi ang gawain ng pagpapahayag ng Diyos ay hindi pagpapayaman. At ang gawain ng pagpapahayag ng Diyos ay hindi rin naman pagpapahirap. Kasi nga, kung matututo tayong magtiwala, sinasabi na sa atin na God will always provide. Bakit hindi pinagdadala ng mga pagkain, supot, salapi? Kasi ang Diyos ang magpro-provide. Ang Diyos ang magbibigay ng ating pangangailangan kung susunod lang tayo talaga. Kasi kung titingnan nyo po, no, marami sa ating mga kinikilala mga pastor ngayon, mga nagsimula na maging grupo, pwedeng charismatic, pwedeng, hindi ko alam kung ano yung mga kakilala ninyo, no? Pero bakit sila nasisira? Yung mga tinatayo nila mga charismatic group, tinatayo mga simbahan kuno, mga sekta, bakit nasisira? Kasi nauuwi sa pagpapayaman. At yung kabaligtaran naman, kapag pakiramdam natin, naghihirap tayo dahil sa ating ginagawang paglilingkod, doon tayo natututong magnakaw. Ulitin ko po, no? Nasisira dahil sa pera, either sumusobra sa pera o dahil sa pangangailangan sa pera, kaya nasisira. Marami ng mga grupo po, no, yung nasira dahil hindi na-handle yung paghawak ng pera, umukupin, kung sino yung may hawak ng pondo, natutuksong kumupit, kumuha, hanggang sa nagkakasira-sira. At kabit-kabit na. So kung nasira tayo dyan, natuto tayong magsinungaling, natuto tayong magpayaman, at kumuha ng pera, sira ang misyon natin. Sira yung credibility nating magpahayag ng mabuting balita. Kaya nawa, no, isa ito sa pagnilaya natin, lalo tigit sa mga naglilingkod sa simbahan, na matuto tayo na sumunod at magtiwala kay Kristo. Amen.